Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay kwento sa akin ng aking yumaong lolo tungkol sa isa nilang taga-baryo na may kakaibang taglay na mutya. At kung anong mutya iyon ay malalaman niyo sa kwento. Magsisimula ang kanyang kwento sa isang liblib na baryo sa Mindanao kung saan naninirahan ang mag-abuelong Lolo Damian at Lola Nelia. May nag-iisa silang apong babae na nagngangalang Bebeng na nasa edad 12 na at ulila na sa mga magulang. Kaya naman ang Lolo Damian at Lola Nelia na lamang nito ang nagpalaki sa kanya. Namatay ang mga magulang ni Bebeng nang naipit sa nagaganap na away ng mga rebelde at ng mga sundalo. At tanging ang batang si Bebeng lamang ang nakaligtas na noon ay nasa 1 taong gulang pa lamang. Nadatnan ito ng kanyang Lolo Damian na umiiyak sa tabi ng kanyang duguang ina na pinuprotektahan siya para hindi ito tamaan ng bala. Napaluha si Lolo Damian nang makita ang walang buhay niyang anak noon habang umiiyak naman ang apo nitong si Bebeng. Nadatnan pa nitong buhay pa ang kanyang anak at nagwika na siya na umano ang bahala sa kanyang anak na si Bebeng. Kaya naman bago ito bawian ng buhay, ay nangako si Lolo Damian na siya na ang bahala. Kaya kinarga ni Lolo Damian ang batang si Bebeng at lumayo na sa lugar. Iniuwi niya ito sa kanila at sinabi kay Lola Nelia ang nangyari. Napaiyak naman ang matanda sa nabalitaan at sa awa na din sa kanyang apong naulila. Matapos masiguro ni Lolo Damian ang kaligtasan ni Bebeng, ay nagpaalam muli ito na aalis. Nakita ni Lola Nelia ang galit sa mukha ng asawa at alam niyang gaganti ito. Hindi kasi lingid sa kaalaman ni Lola Nelia na magaling tumugis ng kalaban si Lolo Damian dahil dati itong nakipaglaban noong panahon ng digmaan at hindi din lingid sa kanyang kaalaman na may taglay itong bertod. Ito ang bertod ng pulang mata. Marahil ay nagtataka ang ilan sa inyo sa bertod na aking sinasabi. Pero ang bertod na ito ay nagmula sa mata ng isang aswang. Hindi ito pangkaraniwang aswang dahil para magtaglay ka nito ay kailangan mong mapatay ang isang supremo o ang pinuno ng mga aswang. Yun nga ang ginawa ni Lola Damian noon nang mapatay nito ang supremo ng mga aswang kasama ng isang kaibigan nitong albularyo noong binatilyo pa lamang ito. Alam ni Lola Damian na isang bertod ang mga mapupulang mata ng isang supremong aswang kapag napatay niya ito. Ngunit binalaan ng albularyo si Lolo Damian na ang bertod ng pulang mata ay may kasama ding sumpa at kapag ibinigay mo ito sa iba, ay kukunin nito ang sarili mong buhay bilang kabayaran sa paggamit mo dito. Ngunit hindi nag-alinlangan si Lolo Damian na kunin ito dahil nga mag-isa lang naman ito sa buhay at hindi niya naisip na balang araw siya sisingilin ng bertod ng pulang mata. Ayon pa sa albularyo, ay hindi daw mabubulok ang mga mata na ito habang nakasilid sa itim na tela. At ang lakas ng kakayahan ng aswang na napatay ni Lolo Damian, ang siyang tataglayin din ito mapaaraw man o gabi. At dahil nga sa mga pulang mata na hawak ni Lolo Damian, ilang ulit itong nakaligtas sa mga panganib. Pero hindi niya akalain na ang anak niya sa hinaharap ang sisingiling buhay. Kaya nang madatnan ni Lolo Damian ang nangyari sa anak nito na pinatay, ay naisip niya na marahil ito ng kabayaran ng paggamit niya ng bertod ng pulang mata. Ngunit dahil na din sa galit, ay muli niya itong ginamit at hinanap ang mga rebelde at sundalo. Gamit ang pulang mata at ang kakayahan ng may-ari nito na taglay ni Lolo Damian, ay mabilis nang hinanap ang kuta ng mga rebelde at inisa-isa niya ang mga ito. Ganon din ang ginawa nito sa mga sundalo. Kaya bago sumikat ang araw, ay nagawa niyang mapatay ang mga nag-aaway ng mga pangkat. At matapos noon, ay namuhay na ng payapa si Lolo Damian kasama ng kanyang asawa at apo na ngayon nga ay nasa 12 anyos na si Bebeng. Dahil takot nang maulit muli ang nangyari sa anak, at baka pati ang apo naman ito ang kunin ng mutya, ay itinago na lamang ni Lolo Damian ang mutya. Kahit papaano naman, ay nakapagpundar si Lolo Damian
May mga taniman ito ng gulay at may mga alagang manok, kambing at may 3 pa itong kalabaw. Kaya naman masasabing angat ito sa iba nilang kababaryo sa lugar. Ngunit ganun pa man, ay mabait naman ito sa kanilang mga kababaryo at mapagbigay. Kaya malaki ang respeto ng kanilang mga kababaryo sa kanila. Bebeng apo, tara na, tanghali na. Malayo pa ang bayan, baka gabihin tayo. Nandiyan na po, Lola? Sandali lang po. Lumabas na nga si Bebeng na nakabihis na dahil pupunta sila ng kanyang Lola Nelia sa bayan. Bibili sila ng kanilang mga kakailanganin, kagaya ng kape, asukal, bigas at iba pa. Tara na, dalhin mo muna itong bayong. Napaglalagyan natin ang bibili natin mamaya, apo. Sige po, Lola Nelia. Nasaan po ba si Lola Damian? Ayun, nauna na sa atin sa labasan ng baryo. Kinuha ang kalabaw. May sasabay daw sa atin kaya tara na. Lumakad na nga ang maglola para pumunta sa labasan ng kanilang baryo kung saan din naghihintay si Lolo Damian sa kanila. Kaya naman nang makarating na sila, ay kaagad na silang sumakay sa karo upang pumunta na ng bayan. Nang makarating sila doon, ay tuwang-tuwa naman si Bebeng dahil nga madami ang nagbebenta at araw yun ng palengke kung saan madami mga tagabuntok ang bumababa para magbenta ng kanilang mga produkto. O apo, madaming tao, kaya huwag kang lalayo sa akin at baka mawala ka. Opo, Lola? Sige po. Sinabi naman ni Lola Damian na bibili lang ito ng bigas at mauuna nang maghintay sa kanilang kalabaw. Sige, mamimili lang kami ng apo ko. Habang namimili si Lola Nelia, ay hindi naman maiwasan ni Bebeng na tumingin-tingin sa paligid. May nakita siyang matanda na nagbebenta ng kakanin. At inalok siya nito. Inaing, gusto mo ba ng kakanin? Masarap ito. Mukha nga po masarap, Lola, pero wala po akong pera eh. Teko, ihingi lang po ako sa lola ko. Ay, wag na inaing. Eto, sa'yo na lang yan. Maganda ka namang bata. Talaga po, Lola? Bigyan niyo na po sa akin to? Oo, inaing. O ito, kainin mo. Binigyan nga ito ng matandang babae. At pagkatapos ay kinain na ito ni Bebeng. Hindi naman ito napapansin ng kanyang Lola Nelia na abalang nakikipag-usap sa suki nito na si Aling Auring. Mare, pagbilhan mo nga ako ng bangus. Sariwa ba yan? Aba, oo naman Mare. Kailan ba ako nagtinda ng hindi sariwa? Nakita mo naman ang hasang niyan, pulang-pula. Sige, pabili ako ng 2 peraso. Yung malalaki, at iihaw ko at ipapaksiw. Maya-maya lamang, ay lumapit na si Bebeng sa kanila. At katatapos lamang nitong kumain. Apo, saan ka ba galing? Dun lang po, Lola, nagtingin-tingin lang po. Magsasalita pa sana si Bebeng na may nagbigay ng pagkain sa kanya. Pero hindi na niya ito naituloy. Nang iabot ni Lola Auring ang bangus na binili ng Lola Nelia dito. Umare, eto na ang bangus mo. Siya nga pala, yun na ba ang apo mo? Oo Mare, minsan ko lang kasi sinasama si Bebeng. Ang gandang bata at mukhang mabait pa. Siya nga pala Mare, ingatan mo yan. At alam mo naman na maraming tao ngayon. Baka makita at mapagdiskitahan niya ng, alam mo na. Oo nga Mare, sinabi ko na nga na wag lalayo sa akin. Paano Mare, mauna na kami. Sige Maring Nelia, mag-iingat kayo. Sa susunod naman ulit. Paalam po, Lola Auring. Paalam Bebeng. Lumakad na nga ang maglola pabalik kay Lolo Damian na naghihintay na din sa kanila. Doon na din sila kumain ng pananghalian sa may kanilang pinagpwestuhan habang naghihintay pa sa kanilang mga kababaryo na nakiusap na sumabay sa kanila. Kaya nang bumalik na din ang ilan nilang kababaryo na sumabay sa kanila,
ay umuwi na din sila sakay sa kalabaw. Dahil nga mabagal ang kalabaw at dahil marami sila at may mga dala na, ay bumagal ang kanilang paglakad. Kaya halos padilim na nang makarating sila sa kanilang baryo. Ngunit hindi pa man sila nakakababa ng karo, ay biglang dumaing ng sakit ng tiyan si Bebeng at namumutla ito. Lola, ang sakit po ng tiyan ko. Sandali, Apo. Damian, kargahin mo nga ang apo mo. Namumutla na sa sakit ng tiyan. Nagpresenta naman ang isa nilang kababaryo na si Aling Carla na siya na lang ang tatawag ng manggagamot. Sandali, Aling Nelia. Ako na lang po ang tatawag kay Aling Karing. Salamat, Carla. Sige. Tumakbo na nga si Carla para puntahan ng manggagamot at binuhat na ni Lolo Damian ang namumutlang apo. Pinagalitan pa nito si Lola Nelia. Ano daw ba ang pinakain nito sa apo nila? Wala naman akong pinakain kay Bebeng Damian. Wala namang pera si Bebeng para bumili ng pagkain. Inihiga ni Lolo Damian ang apo sa higaan at pinunasan ang pawis nito. Hindi ito mapakali dahil sa nakikitang kalagayan ng apo. Kaya palabas na sana ito ng bahay para sunduin na ang manggagamot. Ngunit papalabas na lamang ito nang dumating na si Lola Karing na siyang manggagamot sa lugar at isa ding albularya. Agad nitong tiningnan si Bebeng at pagkakita pa lang nito sa bata ay alam na niya kaagad na nalason ito. Nelia, Damian, nalason ng apo niyo. Ang mabuti pa, ikuha niyo ako ng sariwang itlog at isang basong tubig. Palanggana na din. Agad namang kumuha ng itlog si Lolo Damian sa kanyang manukan, habang kumukuha din ng palanggana at isang basong tubig si Lola Nelia. Dinasala ni Lola Karing ang basong may tubig at nilagyan pa niya ito ng kaperasong papel na may dasal. Biniyak din ito ang itlog at hiniwalay ang puti nito sa pula at pinainom yun kay Bebeng, kasama ng tubig sa baso. Bebeng, inumin mo ito. Ininom naman ito ng nangihinang si Bebeng at ilang sandali lang matapos mainom ay agad itong sumuka ng mabaho at itim na likido sa may palanggana. Nakita nila na nanunumbalik na sa normal ang kulay ni Bebeng, ngunit nangihina pa rin ito. Ayos na. Naisuko na niyang pinakain sa kanya ng manlalason na aswaang. Ano? Aswaang? May umaswang sa apo ko. Oo, Nelia. Marahil. Nakita nito si Bebeng na mag-isa. Kaya sinamantala niya ito at binigyan ng pagkain, unang inumin. Tsaka kung babalikan niya mamaya ang apo niyo. Pinagalitan naman ni Lolo Damian si Lola Nelia at nagwika na pabayaan mo na ito. Inuuna pa kasi makipagkwentuhan sa mga suki niya, kaya hindi niya napapansin ang apo nila. Kaya naman nasalisihan tuloy ito. Hindi ko naman alam na mangyayari ito, Damian. At dahil nga nagtatalo ang kanyang lolo at lola, ay nagwika si Bebeng. Kahit mahina pa ito, na wag na umano silang mag-away. Lolo, huwag niyo na pong pagalitan si Lola. Kasalanan ko po. Tinanggap ko po kasi yung bigay ng matandang babae kanina. Panis po siguro yun, kaya sumakit po ang tiyan ko. Lumuhod naman ang kanyang lolo Damian at nagwika na hindi niya umano ito kasalanan. Pasensya na umano at tumaas ang boses nito. Hindi na umano nito pagagalitan ng kanyang lola, kaya magpahinga na lamang ito. Nagpahinga na nga muna si Bebeng at lumabas naman din si Lolo Damian at Lola Karing. Ano, Damian? Alam mo na ang gagawin mo mamaya. Nasasayo pa naman ng berto, di ba? Gamitin mo yon. Nagwika naman si Lolo Damian na ayaw na niya sanang gamitin yon. Pero hindi ito matatahimik hanggat hindi nagbabayad ang gumawa o muna ng panlalason sa kanyang nag-iisang apo. Kaya humanda o muna ito sa kanya mamaya. Ikaw na ang bahala. Ayos na naman sa Bebeng. Sa susunod, ay lagyan niyo ng luya ang bulsa niya
para hindi siya basta-basta malalapitan ng masasamang elemento. Nagpasalamat naman si Lolo Damian kay Lola Karing at hinatid na niya ito sa labasan ng bakuran nila. Binigyan pa niya ito ng isang siping na saging na saba bilang pasasalamat. Kaya nang umalis na ang manggagamot, ay agad nang pumasok si Lolo Damian sa kanilang bahay at pumunta kung saan ito itinago ang bertud ng pulang mata. Nakita naman ito ni Lola Nelia, kaya kinausap siya nito. Gagamitin mo na naman ba yan, Damian? Nagwika naman si Lolo Damian na oo umano. Pagbabayarin niya ang aswang na nanlasan sa apo niya, kaya humanda man ito sa kanya at makikita niya ang bangis ng bertud ng pulang mata ng aswang na bangkilan. Parang natakot si Lola Nelia sa kanyang asawa dahil parang ibang tao na ito na nanggagalaiti sa galit, kaya napatahimik na lamang ito. Pumasok naman sa kwarto ni Bebeng si Lolo Damian at nakita na natutulog na ang apo. Umupo ito sa tabi nito, hinalikan sa noo ang kanyang apo at nagwika na walang mananakit umano sa kanyang pinakamamahal na apo dahil hindi niya mapapatawad ang mga ito. Wala umano itong nagawa noong mamatay ang ina nito, kaya hindi na siya papayag na may mangyari sa apo niya. Umiiyak pa itong hinahaplos ang pisngi ng natutulog na si Bebeng. Nakita naman yun ni Lola Nelia, kaya napaluha din ito dahil alam niyang mahal na mahal ni Lolo Damian ang kanyang apo. Kaya hindi niya ito masisisi na gamitin muli ang bertud na matagal na niyang itinago sa mahabang panahon. Sinabihan ni Lolo Damian si Lola Nelia. Nabantayan si Bebeng at lalabas ito ng bahay. Isarado niya umunong maigi ang pintuan at mga bintana at wag na wag itong bubuksan. Magtabi din ito ng asin, luya at bawang at dalhin niya sa kwarto ni Bebeng at wag siyang lalabas doon. Agad naman yung sinunod ni Lola Nelia. Kaya kumuha nga ito ng mga pangontra at sinarado ng maigi ang mga bintana at ang pintuan. Matapos makalabas ni Lolo Damian na may dala ng itak. Tumabi si Lola Nelia sa natutulog na apo at nagmatsyag ito. Lumalalim na ang gabi at hindi nito namalayan na nakaidlip ito. Nagising na lamang nang niyugyug ito ni Bebeng na ngayon ay gising na. Agad naman yung sinunod ni Lola Nelia, kaya kumuha nga ito ng mga pangontra at isinarado ng maigi ang mga bintana at ang pintuan. Matapos makalabas si Lolo Damian na may dala ng itak. Tumabi si Lola Nelia sa natutulog na apo at nagmatsyag ito. Lumalalim na ang gabi at hindi nito namalayan na nakaidlip ito. Nagising na lamang nang niyugyug ito ni Bebeng na ngayon ay gising na. Lola? Lola Nelia? Gising po kayo? Naalimpungatan naman ang matanda kaya agad itong bumangon. Bakit apo? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Hindi po, Lola. Ayos na po ako. Pero ang init po, Lola, saka parang may kumakalis ka sa labas ng bahay natin. Dahil sa sinabi ni Bebeng, ay naalerto na din si Lola Nelia dahil naririnig na din niya ang mga pagkaluskos sa labas ng kanilang bahay. Apo, eto ang lagayan ng asin. Isabi mo kung sakaling pumasok apo. Aswang yan. Yan siguro ang matandang nagbigay sa ng kinain mo kanina. Ano po? Aswang po yung matanda. Akala ko, sa gabi lang po sila lumalabas, Lola. Hindi apo. Kaya nilang lumabas sa araw para makahalubilo sa iba at maghanap ng kanilang mabibiktima. Tao din naman sila, pero pagsapit lang ng gabi sila lumalakas kapag sinusumpong na ng pagiging aswang. Ano pong gagawin natin, Lola? Wala apo. Maghintay lang tayo at magmatsyag. Ang lolo mo na ang bahala. Hinanap nga ni Bebeng ang kanyang lolo Damian, pero sinabi ng kanyang lola na nasa labas ito. Ilang sandali nga lang ay nakarinig din sila ng kalabugan at narinig ni Bebeng na nagmumura ang kanyang lolo Damian na galit. Sa dami umano ng bibiktimahin ay apo pa niya. Nakarinig na sila ng iyak ng baboy na tila nasasaktan.
hanggang sa bigla na lamang tumahimik ang lahat. At maya-maya ay kumatok na sa pintuan at ito ay si Lolo Damian na nagwika na pagbuksan na umano siya. Sinigurado pa ni Lola Nelia na ito nga ang kanyang asawa at nang masiguro ay pinagbuksan na niya ito. Natakot at napaatras naman si Bebeng nang makita ang kanyang Lolo Damian dahil puno ito ng dugo. Habang hawak ang kanyang itak na puno din ng dugo. Sinabi naman ni Lolo Damian na bakit pinalabas nito ng kwarto si Bebeng. Hindi ko naman alam na sumunod yan, Damian. Lolo, ayos lang po ba kayo? Bakit madami po kayong dugo? Nagwika naman ang kanyang Lolo Damian na ayos lamang umano ito at pumasok na muna ito ng kwarto at may gagawin lamang ito. Kumuha ito ng gas at posporo at muling lumabas ng bahay. Sinundan naman ito ni Bebeng. Ngunit hinabol at hinawakan na ito ni Lola Nelia at sinabing wag na silang lumabas. Kaya sa pintuan na lamang sila nakatanaw kay Lola Damian na may hinihilang katawan ng tao at nilagyan ng tumpok ng sanga at binuhusan ng gaas at sinindihan yon. Sinunog ni Lolo Damian ang bangkay ng aswang na nanlason sa apo niyang si Bebeng at nang lumakas na ang apoy ay muloy na itong pumasok ng bahay para sana maligo. Tiningnan naman ito ni Bebeng habang papunta ito sa kanila. Kaya ngumiti ito at nagwika na ayos umano at napatay na niya ang aswang na nanlason sa kanya. Humanga naman si Bebeng sa kanyang Lolo Damian dahil nagawa nitong makapatay ng aswang kahit matanda at mag-isa lamang ito. Ang galing niyo po, Lolo. Mag-isa niyang napatay ang aswang. Ngumiti naman ang kanyang lolo at nagwika na syempre umano, alang-alang sa kanyang apo ay kahit na sino pa ay haharapin niya ito. Kaya kahit may mga bahid ng dugo sa katawan si Lolo Damian, ay tumakbo pa si Bebeng dito at niyakap ang matanda. Nagpasalamat dito. Kaya niyakap na din siya ng kanyang lolo at sinabing pumasok na sila ng bahay. Matapos nang mapatay ni Lolo Damian ang aswang, ay hindi ito natulog at hinintay nito na matupok ang katawan sa ginagawang apoy. Hanggang sa masiguro na abo na lamang ito, saka na ito nagpahinga. Kaya kinabukasan pagising nila Bebeng at Lola Nelia, ay parang wala lamang nangyari dahil nalinis na ni Lolo Damian ang paligid. Nagpaalam na din si Bebeng sa kanyang lola na makikipaglaro lamang ito sa mga kaibigan sa baryo. Lola, aalis po muna ako. Makikipaglaro lang sa mga kaibigan ko. O siya, sige na. Pero sigurado ka bang ayos ka na? Opo, Lola. Ayos na po ako. Sige na, mag-iingat ka. Huwag kang lalayo. Huwag kang magpapahapon. Baka mamaya hanapin ka na naman ng Lolo Damian mo. Mabilis namang tumango si Bebeng at tumakbo na ito. Pumunta ito sa tindahan ni Aling Pilar. Aling Pilar, magandang umaga po. Magandang umaga din sa'yo, Bebeng. Ayos ka na ba? Ang sabi kasi ni Carla at Aling Kareng, nalasan ka daw ng naswaang. Ayos na po ako, Aling Pilar. Ginamot naman po ako ni Lola Kareng eh. Ganun ba? Mabuti naman. Magaling talaga yung albularyo si Aling Kareng. O ano, may bibilhin ka ba? Wala naman po, Aling Pilar. Tatambay lang po. Wala po kasi ang makagawa sa bahay namin. Ganun ba? Bakit hindi ka makipaglaro sa mga kaibigan mo? Hindi ko nga po alam kung nasaan na po sila. Kaya tatambay na lang po muna ako dito sa tindahan nyo. Baka sakaling bumili sila dito. Ganun ba? Oh, ayun na pala sila, Kakay. Magandang umaga po, Aling Pilar. Pabili nga po ng itlog tsaka ng asukal na din po. Kakay, may gagawin ka ba? Laro sana tayo. Bebeng, pasensya ka na. Sa susunod na lang siguro. Magluluto kasi si nanay ng maruya at ilalako ko. Ganun ba? Pwede ba akong sumama sa inyo, Kakay?
Itulong na lang ako sa'yo. Pwede naman. Pero baka hanapin ka sa inyo, Bebeng. Hindi. Nagpaalam naman ako kay Lola Kakay eh. Sige, ikaw ang bahala. Sumama nga si Bebeng sa kaibigang si Kakay pauwi sa kanila. Nay, ay ito na po ang pinapabili niyo po sa akin. Salamat anak. Oh, kasama mo pala si Bebeng. Magandang araw po, Aling Carla. Ayos ka na ba, Bebeng? Opo, salamat po sa pagtawag niyo po kay Lola Karing. Ulayin, Bebeng. Ako nga dapat ang magpasalamat sa lolo at lola mo. Pinapasakay nila ako ng libre papunta ng bayan sa kalabaw ninyo. Mabait po kasi si Lola at Lola ko po. Ang sabi kasi nila, pag may nangangailangan ng tulong at kung kaya mo namang tulungan ay tumulong ka. Kaya malaki talagang respeto ng mga kababari natin sa lolo at lola mo, Bebeng. Dahil mababait at hindi sila madamot sa kapwa. Siya nga pala, bakit ka na pa rito? Sumama po ako kay Kakay at sabi po niya ay magluluto daw po kayo ng maruya at maglalako. Kaya tutulong po ako sa kanya. Talaga? Pero baka hanapin ka sa inyo. Uwi po ako mamaya at magpapaalam ko po kay Nanoro at Lola. Papayag naman po ang mga yun. O sige, ikaw ang bahala. Mas mabuti nga at may kasama itong si Kakay ko. Tumulong nga si Bebeng sa paghahanda ng mag-inang Carla at Kakay. Hanggang sa sumapit na ang tanghalian, ay tumigil muna sila para kumain. Bebeng, dito ka na kumain, kasama namin ni Kakay. Hindi na po, Aling Carla. Doon na lang po ako sa bahay namin kakain. Baka kasi hanapin ako ni Lola. Babalik na lang po ako at magpapaalam lang po ako sa kanila ni Lolo sandali. Ganun ba? Sige, Bebeng. Paano, Kakay? Aalis muna ako ah. Babalik na lang ako mamaya pagkatapos ng tanghalian. Sige, Bebeng. Kita tayo mamaya. Tumakbo na nga si Bebeng pauwi sa kanilang bahay. Nadatnan niya ang kanyang lolo Damian at lola Nelia na may kausap na mag-asawa at parang galit ang lolo nito dahil dinig pa nito ang pagsigaw ng kanyang lolo na umalis na umano ang mga ito at huwag nang babalik. Magtatangka pa sana ang lalaki na susuntukin ito ang matanda pero inunahan na ito ni Lolo Damian at binunutan ng itak. Sinabing umalis na bago pa niya ang mga ito tagain. Kaya wala nang nagawa ang mag-asawa kundi umalis ng galit. Nakasalubong pa ni Bebeng ang mag-asawang nakasimangot pa at tumingin pa sa kanya ng masama. Kaya umiwas ito sa dalawa at tumakbo na ito patungo sa kanyang mga abuelo para magtanong kung ano ang nangyayari. Lolo? Lola? Ano po nangyari? Bakit parang galit po ang mama at tanong Ali? Huwag mo nang pansinin yun na po. Nangungutang na naman kasi ang mga yun sa lolo mo. At hindi naman nagbabayad. Ayos lang naman sana kung walang pambayad o kaya ay ginagamit sa tama ang pera Pero panay naman sugal at inom. Pareho silang dalawa Kaya hindi na pinaharam ng lolo Damian mo. Ayun, nagalit. Ganun po ba? Abisado naman po pala sila, Lola. Huwag ka na po magalit, Lolo. Ayaan niyo na po sila. Nagwika naman ang kanyang lolo Damian na oo umano. Hindi na din naman talaga makakaulit ang mga yun sa kanya. Mabuti pa ay pumasok na sila para kumain. Pumasok na nga ang tatlo para mananghalian. Nagpaalam naman si Bebeng sa kanyang lolo at lola na sasamahan niya umano si Kakay na maglako ng maruya na kanilang ibebenta. Sige apo, basta ba huwag kayong lalayo sa bari natin. Alam mo naman na delikado. Opo, Lola. Dito lang naman po kami magbebenta ni Kakay sa bari natin. Pinayagan naman ito ng kanyang mga abuelo. Kaya matapos kumain ay lumakad na nga si Bebeng pabalik sa bahay nila Kakay para tulungan itong maglako ng tinda nilang maruya. Kakay,
Aling Carla, narito na po ako. Bebeng, andito ka na agad? Magluluto pala si nanay ng maruya. Tinatansya na kasi para sa merienda eh. Ayos lang ang kakay. Sinadya ko talaga na maaga dito para tutulong ako magluto. Tumulong nga si Bebeng sa mag-inang Carla at Kakay hanggang sa maluto na ang maruya at nag-umpisa ng maglako ang dalawa. Bebeng, dun tayo sa may nagsusugal. Tsak bibili ang mga yon. Sige kakay, tara. Pumunta nga ang mga ito sa mga naglalaro ng baraha. Mga mama, mga kuya, bili na po kayo ng maruya po. Masarap at bagong luto po ito. Opo. Bili na po kayo. Masarap po ito at mainit pa. Bumili nga sa kanila ang ilang nagsusugal. Kaya natuwa naman ang dalawang bata. Hanggang sa may tumawag pa muli sa kanila at itong lalaki na nadat na ni Bebeng nakaaway ng kanyang lolo at nagsusugal nga ito. Kumuha ito ng 3 maruya. Kinain yon. Kaya siningil siya ni Kakay. Mama, bayad niyo po kasi aalis na po kami at maglalako pa po. Sinabi naman ng lalaki na mamaya na umano at hindi pa siya nananalo. Kasi po mama, maglilibot pa po kami para mapaubos po itong paninda namin. Nainis naman ang lalaki at sinigawan nito si Kakay. Natakot naman ang bata pero sinita ito ni Bebeng. Mama, magbayad na po kayo sa kinuha niyo. Kung di, isusumbong ko po kayo sa lola ko. Parang napiko naman ang lalaki at natatandaan niya sa Bebeng na apo nga ito ni Lolo Damian. Kaya tinulak niya ito at natumba ang bata. Nagwika na magsumbong umano ito sa lolo niya at hindi ito natatakot. Ngunit kahit natumba ay hindi man lang natinag si Bebeng sa lalaki at nagsabi na ang sama umano nito at abusado. Sinaway naman ito ni Kakay. Bebeng, tara na, ayaan mo na lang. Umalis na lang tayo. Hindi kakay, siya ang mali, hindi tayo. Nagbibenta lang naman tayo eh. Lalo pang nainis ang lalaki at akma sana nitong sasaktan si Bebeng. Pero nakita ng ilang mga nagsusugal na nakakakilala kay Bebeng na apo ni Lolo Damian kaya sinaway nila ito. Na nagwika ang lalaki na nakilala nilang si Banong na wag umano silang makialam kung ayaw nilang silang pagbalingan nito ng inas niya. Pero hindi natakot ang mga lalaki sa kanya dahil nga balak nitong saktan si Bebeng. Kaya kinuyog siya ng mga ito. Dahil nga malaki ang respeto ng mga tao sa lolo ni Bebeng. Kaya naman ay pinuprotekta ng mga tao na kakakilala sa kanya. Hinila na ni Kakay si Bebeng na umalis na at hayaan na lamang ang mga ito. Wala nang nagawa si Bebeng kundi umalis na sa lugar kasama si Kakay. Habang binubugbog naman ng mga kalalakihan si Banong. Nang nakalayo na ang dalawa, ay nakita ni Kakay na dumudugo ang siko ni Bebeng. Bebeng, may sugat ka? Dumudugo ang siko mo? Ano man na kakay? Maliit lang naman yan. Punta na lang tayo sa tindahan ni Aling Pilar. Bibili na lang ako ng gamot sa sugat doon. Sige, tara Bebeng. Pumunta na nga lamang sila sa tindahan ni Aling Pilar para bumili ng gamot sa sugat ni Bebeng. Aling Pilar, magandang hapon po. May gamot po ba kayo dyan sa sugat po? Meron naman. Bakit? Sino nasugatan? Si Bebeng po. Dumudugo po kasi ang siko niya. Kasi po, nadapa po ako Aling Pilar. Kaya nasugat po ang siko ko. Ganoon ba? Sandali, gamutin natin yan. Kukuha lang ako ng gamot. Huwag mo nalang sabihin ko Aling Pilar ang nangyari kakay. Para hindi makarating sa lolo ko. Baka kasi magalit na naman yun. Sige, ikaw ang bahala.
Pero ikaw nga ang nagsabi sa mama na isusumbong mo siya sa lola mo, di ba, Bebeng? Sinaba ko lang yan para bayaran niya tayo. Hindi ko naman alam na mas lalo siyang magagalit. Oo nga. Pero, ayaan mo na, Bebeng. Lumabas na ng tindahan nito si Aling Pilar at ginamot ang dumudugong siko ni Bebeng. Ayan na, hindi na dumudugo. Salamat po, Aling Pilar. Magkano po ang babayaran ko? Anong babayaran? Wala kang babayaran. Teka, nagtitinda ba kayo ng maruya? Opo, Aling Pilar. Tinutulungan po ako ni Bebeng. Ganoon ba? Ang bait talaga nitong si Bebeng. Manang-mana sa lolo at lola niya. Pabili nga ako ng 3. Sige po, Aling Pilar. Eto po. Salamat, kakay. Ito ang bayad. Huwag na po, Aling Pilar. Kasi ginamot niyo naman po si Bebeng eh. Ay nako, hindi kakay. Tanggapin mo to. Malulugi kayo niyan. Sige po. Salamat po, Aling Pilar. Walang anuman. Paano? Ilako nyo na yung maruya nyo para makakadami kayong benta. Lumakad na nga ang magkaibigan at patuloy na naglako ng kanilang paninda. Alam ko na, kakay. Bentahan natin si lolo at lola. Bibili ang mga yun. Sige, Bebeng. Tiras sa inyo. Pumunta nga sila sa bahay nila Bebeng at tamang-tama nga at nagkakape ang kanyang lolo at lola. Lolo? Lola? Bili na po kayo ng maruya. Masarap po ito. Tamang-tama at nagkakape kami ng lolo Damian mo. Sige, pabili ng 2 po. Ano po, Lola? 10 po? Ang dami naman. Pero ito po, Lola, ang 10 maruya. Apo, 2 lang ang sabi ko. Hindi naman yan namin mauubos ng lolo mo. Pero nagwika si Lolo Damian na 10 din umano ang narinig niya, sabay kindat nito kay Bebeng. Kaya sinabi ni Lolo Damian na bayaran na umano ni Lola Nelia ang 10 maruya. Ganoon ba? Teka, konti na lang pala yan. Sige, bibilin ko na lahat yan. Oh, ito ang 100. Sa inyo na ang sukle. Oh, salamat po, Lolo. Lola? Sabay yakap at halik pa ni Bebeng sa pisngi ng kanyang mga abuelo. Kaya matapos pakyawin ng kanyang lolo at lola ang kanilang paninda, ay aalis na sana sila nang makita ni Lolo Damian ang sugat ni Bebeng sa siko na nilagyan lang ng gamot. Kaya nang tinanong naman ito ng kanyang lolo kung ano ang nangyari umano dito, kung bakit may sugat siya sa siko, sinabi naman ito na nadapa lamang siya. Wala naman umano yon. Maliit lang at nagamot na naman. Sinabi ng kanyang lolo na mag-iingat at huwag tatakbo para hindi ito madapa. Nagpaalam na ang 2 matapos ang ilang sandali. Balik naman sa lalaki si Banong ay bugbog sarado nga ito sa mga kalalakihan. Kaya galit na galit ito at nagwika na humanda umano ang mga ito sa kanya, kasama na ang maglolong Damian at Bebeng. Paika-ika itong umuwi sa kanilang bahay, kung saan ay andun din ang asawa nitong si Berta na natalo din sa sugal. Oh, ano nangyari sa'yo, Banong? Bakit ganyan ang itsura mo? Nagwika naman si Banong na nabugbog umano ito dahil sa apo ni Damian na pakialamera. Kaya humanda umano ito sa kanya. Anong balak mong gawin ngayon? Habang nag-iisip sila ng gagawin kung paano makakaganti sa maglolo, ay may kumatok sa pintuan nila kaya binuksan ito ni Berta. Nagulat at napaatras pa ito nang makita ang itsura ng matandang babae na kulubot ang balat at nanlilisik pa ang mga mata nito. Sino ka? Anong kailangan mo? Nagwika naman ang matandang babae na sila umano ang may kailangan sa kanya. At ano naman ang kakailanganin namin sa matandang huklubo na kagaya mo? Nagwika ang matandang babae na alam niyang gusto nilang gumati sa matandang si Damian pero hindi nila magawa. Wala umano sila magagawa
dahil ang matandang umano na yon ay may taglay na bertud. Kung gusto umano nilang gumante, ay kailangan din nila magkaroon nito. Kaya umano siya pumunta sa kanila dahil nakita niyang kailangan nila ng tulong. Nagwika naman si Banong kung ano ang sinasabi ng matanda at huwag siya umano nitong lokohin. Dahil mainit ang ulo nito, baka ito umano pagbalingan niya. Tumawa naman ang matanda. At may inilahat ito sa kanyang palad, isang itim na maliit na bato. Kailangan lang umano itong lunukin iyon. Ano yan, tanda? Nagwika ang matandang babae na bertod umano ito ng pagiging aswang. Kaya sa oras na lulukin umano nila ang itim na hiyas, ay magiging gabo ng aswang sila at malalabanan na nila ang matandang si Damian. Nagkatingin na naman sina Berta at Banong at walang pag-aalinlangan na kinuha nilang itim na hiyas at nilunok ito. Ngumiti naman ang matandang babae na kapatid pala ng aswang na nanlason kay Bebeng at napatay ni Lolo Damian. Kaya balak niya ding maghigante dito. Nagawa nitong nayanggaw sila Banong at Berta na kapwa niyakap ang pagiging isang aswang. Samantalang sa dalawang bata naman, ay nakauwi na sila ng bahay nila Kakay para ibigay ang pera kay Aling Carla. Nay, napaubos naman ni Bebang ang tinda po namin. Aba, ang galing ah. Salamat sa inyo mga bata. Pinakyaw po kasi nila Lola Damian at Lola Nelia ang mga tinda namin, Nay. Kaya naubos po kaagad. Ganun ba? Dahil siguro yun kay Bebeng. Hindi po Aling Carla. Gutom lang po siguro sila Lolo at Lola, kaya binili po nila lahat. Alam niyo po ba, Nay? Nasagatan kanina si Bebeng kasi tinulak siya ng mama, yung sigarol at lasenggo. Kumuha kasi siya ng maruya, tapos hindi niya binayaran. At nang sinisingil na naman siya pa itong galit. Si Banong ba? Napakasama talaga ng ugali ng mag-asawang yun. Alam niyo po ba na kanina, gusto ko na pong tulungan si Bebeng na turuan ng leksyon ng mga taong yun. Pero pinipigilan ko lang po ang sarili ko. Mabuti naman kung ganun anak, at nakapagpigil ka. Opo, Nay. Sasaktan nga sana ulit si Bebeng, pero mabuti na lang at tinulungan kami ng ibang nagsusugal. Binugbog siya, kaya hindi na ako gumanti para kay Bebeng. Gaganti ka pala dapat para sa akin, Kakay, pero ano naman ang gagawin mo? Napakalaking mama ni Mang Banong eh. Hay nako, hayaan nyo na nga nangyari. Mabuti nga at iba ang bumugbog sa kanya. Hali kayo, kumain muna kayo. Iiwanan ko kayo ng malaking maruya para may merienda kayong dalawa. Sige po, Nay. Salamat po. Doon na lang kami kain ni Bebeng sa likod bahay para malilim po at mapresko. Sige Kakay, aalis muna ako. May bibilan lang sa tindahan ni Aling Pilar, kaya kayo muna ang bahala dito ha. Lumakad na si Aling Carla at naiwan ng dalawa. Pumesto na sila sa likod bahay para kumain. At habang kumakain ng dalawa, ay may sinabi si Kakay kay Bebeng. Bebeng, may ipapakita ako sa'yo. Huwag mo sanang ipagsasabi sa iba ah. Sige ba? Ano ba yun, Kakay? Ito, Bebeng oh. Inilabas ni Kakay ang isang makinang na bato na kulay puti. Ang ganda naman ng batong yun, Kakay. Hindi ito basta bato, Bebeng. Bato balaning ito. Isang matya. Matya? Ano naman yun, Kakay? Tinan mo ako, Bebeng ah. Tiningnan nga ni Bebeng si Kakay at isinubo niya ang puting bato. Nagulat si Bebeng nang maglaho si Kakay sa harapan niya. Kakay, nasaan ka? Andito lang sa harap mo, Bebeng. Kinuha pa ni Kakay ang lagay ng maruya, kaya para itong lumulutang. Dahil hindi nga ito nakikita, hanggang sa niluluwanan niya ang maliit na bato. Kaya muli itong nakita ni Bebeng. Oh, ang galing naman yun, Kakay. Hindi lang yun ang kaya gawin ng matya ko, Bebeng.
Eto po oh. Binuhat naman ni Kakay ang isang nakatumbang puno sa likod bahay nila at itinabi yon. Kaya naman labis na namangha si Bebeng sa nakita nitong kakayan ng kaibigan na si Kakay. Kaya nga nung akong sasaktan yung mga banong, uunahan ko na sana siya. Pero buti na lang at may mga taong tumulong, kaya hindi ko nagamit ang mutya ko. Ang sabi kasi ni nanay, huwag kong ipakita sa iba. Kaya ikaw lang pinagsabihan ko nito, Bebeng. Ganun ba, Kakay? Sige, hindi ko sasabihin sa iba. Salamat, Bebeng. Sige, kain na tayo. Kumain na nga ang dalawa at nang bumalik si Aling Carla ay nagpaalam na din si Bebeng na umuwi dahil gabi na din. Aling Carla? Kakay, uuwi na po ako ah. Baka kasi hinahanap na ako ni na Lola at Lola. Sige Bebeng, salamat sa iyo ah. Ingat ka, Bebeng. Bukas, lari tayo ulit. Sige, Kakay. Lumakad na si Bebeng pauwi sa kanilang bahay. Lola, nandito na po ako. Mabuti naman na po. Sige na, maligo ka na muna. Mukhang amoy pawis ka ah. Sige po, Lola. Naligo na nga si Bebeng at pagkatapos ay hinanap nito ang kanyang lolo Damian at nakita niya itong nagpapakain ng mga manok nito sa likod bahay. Kaya pumunta ito dito para tumulong. Nagtanong ang kanyang lolo kung kumusta naman ang araw nito sa paglalako kasama ang kanyang kaibigan. Masaya po, Lolo, kasi natulungan ko po sila, Kakay. Napangiti naman ng kanyang lolo Damian dahil napakabait ng kanyang apo. Naaalala nito ang kanyang anak na namatay sa kanyang apong si Bebeng na mabait din. Kaya biglang nakaramdam ng takot si Lolo Damian. Takot hindi sa sarili, kundi para sa kanyang apo, na baka ito naman ang balikan ng sumpa dahil sa hawak ng bertud. Kaya naisip nito na isuko na ang kanyang tangang bertud at magpapatulong ito sa albularyang si Lola Karing. Maya-maya ay tinawag na sila ni Lola Nelia na pumasok na ng bahay nila para kumain. Kaya pumasok na nga ang maglolo. Lingid sa kanilang kaalaman ay may mangyayari na hindi maganda sa kanilang mga kababaryo. Kinabukasan ay nagulantang sila nang magkagulo ang mga tao sa kanilang baryo. Kaya agad nila itong pinuntahan para alamin ang nangyayari. At dito nga ay tumambad sa kanila ang mga patay na katawan ng mga ilang lalaki. Nakilala ito ni Bebeng dahil ito ang mga lalaking tumulong sa kanila at bumugbog sa mamang si Banong. Hindi din ito napansin na andun din pala si Kakay na nakatingin na tinatawag pa siya nito. Bebeng? Bebeng, alika. Kakay, andito ka din? Oo, Bebeng. Nakita mo ba ang mga bangkay? Kawawa naman sila. Nabiktima sila ng aswang kagabi. Ano? Aswang, Kakay? Oo, Bebeng. Tingnan mo. Wakwak ang tiyan nila at nawawala ang mga lamang loob. Kawawa naman sila, Kakay. Tinulungan pa naman nila tayo kahapon. Samantala, andun din ang albularyang si Lola Karing na tumingin sa bangkay. Napapailing ito at nagwika sa mga tao na mag-iingat dahil may bagong yanggaw umanong gumagala sa kanilang lugar at mukhang hindi lamang ito mag-isa. Nagulat naman at natakot ang lahat sa narinig. Lumapit naman si Lola Karing kay Lolo Damian at binalaan ito na pag-ingatan ng kanyang apo dahil ang mga lalaking napatay umano'y ang mga tumulong sa apo niyang si Bebeng kahapon. Kung saan ay nagkagulo at kung saan binugbog ng mga ito si Banong sa may sugalan. Nagwika naman si Lolo Damian na hindi niya umano alam na may ganoon palang nangyari kahapon. Hindi man lang sinabi ng kanyang apo sa kanya. At kung ganoon nga ang nangyari, ay maaaring nayanggaw umano si Banong. Nayanggaw o nagpayanggao. Marahil ay sinadya ni Banong ang magpayanggao para makaganti ito sa nanakit sa kanya. At wag mong sisisihan ang apo mo. Sadyang mabait lamang itong bata. Kaya hindi na niya sinabi sa'yo para hindi na magkagulo. Kaya pag-ingatan mo siya, Damian.
At kayo din, maaaring kayo na ang puntiri ng aswang. Nagwika naman si Lolo Damian na hindi umano ito natatakot. Haharapin niya umano ang mga ito. Ngunit nagwika ang albularya na mag-iingat ito dahil hindi basta-basta ang kalaban niya. Niyakap na nito ang pagiging aswang kaya malakas ito at baka hindi niya kayanin. Binigyan pa siya ni Lola Karing ng mga pangontra at ilagay umano nito sa palibot ng bahay nila para hindi sila mapasok ng mga bagong yanggaw. Kinuha naman ito ni Lolo Damian at niyaya ng umuwi ang kanyang pamilya kaya nagpaalam na din si Bebeng kay Kakay at sinabi mag-iingat ito. Nang nakaalis na sina Bebeng ay lumapit naman si Kakay kay Lola Karing at may sinabi ito sa matanda. Lola Karing, maaari po bang makahingi ng pangontra sa aswang? Binigyan naman ito ni Lola Karing ng bote ng lana na pangontra sa mga ganitong nilalang. Bakit Kakay? Anong gagawin mo dyan? Di ba may matsaka naman? Gagamitin ko po ito para tulungan sila Bebeng Lola Karing. May kutob akong siyang puntiri ng aswang. Sila ni Lola Damian. Napailing na lamang ang albularya at nagwika na marahil ay may kukuning buhay na naman ang bertod ng pulang mata. Binigay pa ni Lola Karing kay Kakay ang isang tansong punyal na gamit niya. Sige Kakay, tulungan mo ang kaibigan mo. Eto, gamitin mo. Tansong punyal? Mabisang pangontra yan sa kalaban natin. Hindi basta-basta maghihilom ang sugat nila kapag nasusugatan sila niyaan. Kinuha naman ito ni Kakay at nagpasalamat kay Lola Karing at umalis na din pauwi sa kanila. Balik sa mga abuelo, ay sinabi ni Lolo Damian kay Lola Nelia ang sinabi ng albularing si Lola Karing sa kanya. Kaya naman nag-alala ang matanda. Anong gagawin natin ngayon, Damian? Baka mapahamak ang apo mo. Sinabi naman ni Lolo Damian na ihahabilin niya kay Bebeng ang kanyang bertud nang sa ganun kahit papaano ay maprotektahan ito ang kanyang sarili sa oras na mawala ito. Ano bang sinasabi mong matanda ka? Hindi ba may sumpa ang bertud? Sinabi ko na sa'yo na itapon mo na yan. Pero hindi ka nakikinig. Sinabi naman ni Lolo Damian na kapag nakay Bebeng naman umano ang motya ay hindi ito tatablan ng sumpa dahil ito nang magiging bagong amo nito. Ngunit isa sa kanila, umarahil ay dalawa na sila ang mawawala, kagaya ng nangyari sa nanay at tatay ng apo niya. Hindi naman inasahan ni Lolo Damian na maririnig ni Bebeng ang usapan ng kanyang mga abuelo. Lolo, ano pong sinasabi niyo tungkol sa nanay at tatay ko? Apo, Bebeng, andyan ka pala. Nagkatinginan ang dalawang matanda. Kaya wala na silang nagawa kung hindi sabihin kay Bebeng ang kanilang tinatago. Kaya pinaupo ito ni Lolo Damian. At sinabi ng matanda na may taglay itong bertud ng pulang mata ng aswang na kanyang nakuha nang mapatay niya ang supremo ng mga ito kasama ang kaibigan nitong albularyo. At dahil dito ay nagbibigay ito ng lakas, bilis at talas ng pang-amoy at pakiramdam sa kanya katulad ng isang aswang. Pero ang pagtataglay nito ay may kaakibat na sumpa at yun nga ay ang pagkuha ng mga mahal nito sa buhay. Nararamdaman umano ni Lolo Damian na parang iiwanan na siya ng kanyang bertud dahil matanda na ito. Naghahanap ito ng bagong amo at ipapasa niya umano ito kay Bebeng. Ano po? Sa akin po? Oo apo, para ikaw ang bagong ituturing na amo ng bertud at maliligtas ka sa sumpa. Pero, di ba? Sabi niyo may kapalit ito na mahal sa buhay. Ibig sabihin? Oo apo, marahil isa sa amin ng lolo mo ang mawawala o marahil ay kaming dalawa apo. Ako po, Lola. Hindi ko tatanggapin yan kung mawawala kayo. Mas maiginang ako ang mawala kasi sa inyo. Pero apo, matanda na kami ng lolo mo at ikakamatay namin pag may nangyari sa'yo.
Kaya ito lang ang naisip namin para maiiwas at maprotektahan ka, apo. Ngunit ayaw pa rin itong tanggapin ni Bebeng, kaya tumakbo ito at umalis papalayo sa kanilang bahay nang umiiyak. Sinabi naman ng kanyang lolo Damian na hayaan na lamang muna ang apo nila at alam niyang kinakakay lamang naman ito pupunta. At tama nga ang lolo Damian dahil doon nga pumunta si Bebeng at naglabas ng sama ng loob sa kaibigan nitong si Kakay. Sinabi ni Bebeng dito ang mga sinabi ng kanyang lolo at lola, kaya sinabi ni Kakay na dumito muna sila sa kanila at saka na umuwi kapag hindi na masama ang loob niya sa kanyang lolo at lola. Lingid sa kaalaman ni Bebeng, ay sumunod pa rin ang kanyang lola Nelia at inalam kung saan nga ito pumupunta at palihim na kinausap si Carla na kung maaari ay dito muna si Bebeng sa kanila. Sinabi naman ni Carla sa matanda na sige umano at wag silang mag-alala. Nagpaalam na si Lola Nelia at sinabing wag nilang sasabihin kay Bebeng na pumunta siya. Umuwi na si Lola Nelia pero sinabi ni Carla kay Bebeng na pumunta ang kanyang lola para tingnan kung ayos lamang siya. Kahit kasi nagtatampo umano ito sa kanyang lolo at lola, ay mahal na mahal pa rin siya ng mga ito. Ngunit hindi na nagsalita pa si Bebeng, kaya hinayaan na lamang ito ng mag-ina. Sumapit nga ang oras hanggang sa sumapit na ang gabi. Naghapunan na ang mag-inang Carla at Kakay kasama si Bebeng. Bebeng, kain ka ng mabuti Salamat, Kakay. Dito ka na muna matulog sa amin, Bebeng. Salamat po, Aling Carla. Habang naghahapunan, ay nakarinig sila ng huni ng kuto-kuto, kaya napatigil kaagad si Carla sa pagkain at agad na isinarado ang pintuan at bintana. Nay, bakit po? Dali anak, kumuha ka ng asin at bawang at luya sa kusina. Bebeng, huwag ka nga alis, dyan ka lang. Apo, Nay, sandali. Mabilis namang kumuha ng asin, bawang at luya si Kakay sa kanilang kusina na tila alam na nito ang mangyayari. Kakay, anong nangyayari? May aswang sa labas, Bebeng. Anong? May aswang sa labas? Bebeng, kaya huwag kang lalabas. Dito ka lang. Nakaramdam ang tatlo sa labas ng bahay at nagsisitahulan ang mga aso. Pero tahol na parang may kinatatakutan ng mga ito at maya-maya ay nakarinig sila ng boses ng babae at lalaki na nagsasabing ilabas na umano nila ang apo ni Damian para hindi na sila madamay at ito lang naman ang kailangan nila. Ilabas? Di kunin nyo kung kaya nyo mga salot kayo. Umangil ang dalawang aswang at naging agresibo na pinagkakalmot ang dingding ng bahay. Pero tinataga ayon ni Carla. Sige, pumasok kayo nung mataga ko kayo. Hindi kami natatakot sa inyo, Banong, Berta. Alam kong kayo ang mga bagong yanggaw na aswang. Lalong naging agresibo ang mga ito at ang isa ay tumalon pa sa bubungan nila Kakay. Huwag kang matakot, Bebeng. Hindi ka namin pababayaan ng nanay. Lalabas lang po ako, Aling Carla, para hindi po kayo madamay ni Kakay. Bebeng, hindi ako papayag. Saka hindi mapagkakatiwalaan ang mga yan. Oo, Bebeng. Dito ka lang. Huwag kang matakot sa kanila. Anak, huwag mong iwan sa Bebeng, ha? Opo, Nay. Ako pong bahala. Maya-maya, ay narinig nila yung tinutuklap na ng mga ito ang kanilang dingding. Kaya nakita nilang tumagos na dito ang maitim na kamay na puro balahibo. Kaya sinabuyan ito ni Kakay ng asin at mabilis naman kinuha ng aswang ang kamay nito. Dinikdik ni Kakay ang bawang at luya at itinapon ito sa kanilang lutuan na may baga. Kaya umano ang bawang at luya, kaya napababa ang aswang sa itaas ng bubungan nila. Dito na sila nakarinig ng sigaw na nagmumula kay Lolo Damian, na nagmumura ito at nagwika, na hayaan umano ng mga ito ang kanyang apo
at siya ang harapin ng mga ito. Sinugod nga ito ng 2 aswang. Sumilip naman sila Kakay at Bebeng sa siwang at nakita nila ang pagpapambuno ni Lolo Damian at ng 2 aswang. Nakita ni Bebeng na nahihirapan ng kanyang Lolo Damian sa 2 nilalang, kaya kumuha ito ng asin at lumabas ng bahay para tulungan ng kanyang lolo. Huwag niyong pagtulungan ng lola ko. Nakita ni Lolo Damian si Bebeng na lumabas ng bahay, kaya sinabihan niya ito na pumasok sa loob. Ngunit huli na, dahil sinugod na ito ng aswang na si Berta, habang sige pa rin sa pagpapambuno si Banong at si Lolo Damian. Dahil na kay Bebeng ang atensyon ni Lolo Damian, ay nagawa siyang makalmot ni Banong sa kamay, kaya nabitawan nito ang kanyang itak at dito na siya sinunggaban ng aswang. Samantala, hindi naman nagawang makaabot ng aswang na si Berta kay Bebeng nang humarang si Carla at sinabuyan siya ng asin. Napahiyaw na lamang ito at napatakip ng mukha dahil sa tumamang asin. Hindi na ito nakapalag pa nang saksakin siya ni Kakay sa dibdib ng tansong punyal na bigay ni Lola Karing sa kanya. Dahil hindi siya nagawang makita ng aswang nang gamitin nito ang kanyang mutya. Dito na din siya tinaga ni Carla sa ulo. Kaya nagawang mapatay ng mag-ina ang aswang na si Berta. Samantalang, nagawa ng makagat ni Banong si Lolo Damian sa liig nito at akma na sanang aalis, pero hindi ito makaalis dahil niyakap ito ni Lolo Damian at walang ano-ano inapaiktad na lamang ang aswang na si Banong nang tagayin ito ni Bebeng ng itak ng kanyang Lolo Damian. Bitiwan mo ang lola ko? Aswang ka? Lumayo ka sa lola ko? Umiiyak itong tinataga ni Bebeng ng tansong itak ni Lolo Damian at wala itong magawa dahil hindi din ito makaganti. Dahil hindi siya binibitawan ni Lolo Damian. Hanggang sa tumulong na din sina Kakay at Carla kay Bebeng, kaya nagawa nilang mapatay ang aswang na si Banong. Saka lamang dumating ang mga tao na tinawag pala ni Lola Nelia. Kaya dinatnan nilang duguan na si Lolo Damian. Kaya naman mabilis itong nilapitan ni Lola Nelia at ni Bebeng. Lolo, ayos lang po ba kayo? Lolo Damian? Sa mahinang boses ay humingi ng patawad ang kanyang Lolo Damian sa apo nitong si Bebeng. Mali na ipamana sa kanya ang bertud na may sumpa at hindi niya alam kung kailan. Dahil may mga kaibigan naman itong handa siyang protektahan. Kaya isasama na niya sa hukay ang bertud ng pulang mata. Namatay din sa Lolo Damian na dilat pa ang mga mata dahil sa dami ng dugong nawala dito. Napapaiyak na lamang si Lola Nelia, pati na din si Bebeng sa pagkawala ng Lolo Damian. Samantala, pinatay din ni Lola Karing ang matandang nangayayanggaw kina Banong at Berta. Kaya nawala na ang salot sa kanilang lugar. Sinabi ni Lola Karing na sunugin na nila ang bangkay ni Lolo Damian kasama ng pulang mata ng aswang para dito na matapos ang sumpa. At yun nga ang ginawa ng maglola. Kaya walang lamay na naganap. Sa pagdaan ng panahon, ay tanggap na din ni Bebeng ang pagkawala ng kanyang Lolo Damian hanggang sa maging dalaga na ito. Si Bebeng na ang nagmana ng ari-arian ng kanyang lolo at lola. At pinalago niya pa ito. Lalo na sa gabay na din ng kanyang Lola Nelia. At hindi naglaon. Si Bebeng pa ang tumayong kapitan ng kanilang baryo at si Kakay naman ang pumalit bilang albularya sa lugar nila. Kaya naging masaya at payapa ang baryo na magkaibigan Kakay at Bebeng dahil na din sa kanilang pagtutulungan. Hanggang sa tuluyan na nga silang magdalaga. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay magustuhan ninyo. Maraming salamat at magandang araw pong muli sa lahat.